Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating ginagawa. Una, abigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating dalhin ang presensya ng Diyos. Sumasabi ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na bumuhay at naghahari, isang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, muli sa puntong ito, pag-uusapan natin, tatalakayin natin, bigyang buhay natin ang isang napakahirap para sa atin na magagawa natin sa ating kapwa, ang pagpapatawad. Ang taong nagtataglay ng puot o galit sa kapwa ay hindi masaya. Hindi malinis ang pag-iisip. Kung tayo ay laging galit, tayo ay napupuot sa kapwa, ang lagi natin iniisip ang masama. Gaganti tayo. Wala tayong inspirasyon. Wala tayong pag-asa. Panadilim ang ating nakikita sa ating kapaligiran. Ang taong mapagpapatawan, masarap ang pamumuhay, masaya ang buhay, masigla, inspirado. Yan ang dapat natin tandaan. Kaya, kung tayo ay nasa puntong nagagaling, ano ang dapat natin gawin? Ipagdasal na lamang natin. Ipanalangin na lamang natin ang taong gumawa sa atin ng kasamaan. Ilapit na lamang natin sa Diyos. Ipanalangin na lamang natin ang kanyang pagbabago, ang hindi niya pagpatuloy na paggawa ng kasamaan. Mahirap para sa atin ang magpapatawad. Sabihin ni kagabay, halimbawa, nasasaktan ako. Tapos niya akong nasampal, tapos niya akong nasaktan. Ganun na bala. Alam ninyo, mga kagabay, may mga taong kaibigan natin kunwari, mga ipokrito. Sa ating harapan, napagagandang pakikipag-usap. Ngunit tinatrayo. Masakit yan. Nag-iisip tayo, gaganti tayo. At saka iisip natin, upang magaganti tayo, tapos tayo, galit tayo, hindi na natin naisip ang mga magagandang mga bagay. Hindi tayo Diyos, katulad ni Jesus, na madaling magpapatawad. Para di sa Diyos ang magpapatawad. Kundi sisipin natin, hindi basta-basta tayo ay mapapatawad ng Diyos. Kailangan magsisihan natin ang ating mga pagkakasala. Kaya, yan na lamang ang iisipin natin. Kung tayo ay nagkakasala sa Diyos, magkakasala tayo sa ating kapwa. At kung nagkakasala tayo sa ating kapwa, nagkakasala tayo sa kanila. Kaya may sinasabi nga na Panginoon, gawin ang ayaw mong gawin ng iyong kapwa sa iyo. Huwag mong gawin ang ayaw mong gawin ng iyong kapwa sa iyo. Mahirap, hindi ba? Kung ayaw mong sampalin ka ng iyong kaibigan, huwag mo siyang sampalin. Kung ayaw mong sakran ka ng iyong kapwa, ng iyong kapitbahay, huwag kang manakit ng kapitbahay. Ganun pa man, isa lamang ang lagi nating katwiran. Tao lamang ako, makasalanan ako,
Kaya, to forgive is divine. To err is human. To forgive is divine. Yan ang ating alibay. Yan ang ating katwiran pagka makagawa tayo ng kasalanan. Tungayan na lamang natin ang taong nakabayubay sa krus. Halos papatayin sa bigat ng krus. Halos papatayin sa mga palo at mga pagtutusok ng mga sandata. Nilalait, nilalapastanan kahit walang kasalanan. Tinutuya hanggang sa kanyang kamatayan na kabayubay sa krus. Pero ang tao nito, ano ang sinasabi bago siya tuluyang namatay? Ano ang kanyang unang sinasabi sa kanyang pitong huling wika? Ama, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mahirap gawin ang bagay na ito. Mahirap sabihin, patawarin natin ang nagkakasala sa akin sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ngunit, kung matibay ang ating pananalig at magtitiwala sa Diyos, mahirap man kaya natin gawin. At tayo namang nagkakasala, tularan natin ang isang katulad ni Dimas, isang pusakal na kriminal na itinali sa krus, isinampay sa krus dahil sa kanyang mga kasalanan. Ngunit, ano ang sabi niya bago siya namatay? Ano ang sinabi niya sa kanyang kapwa kriminal? Huwag mong tuyain, huwag mong laitin ang taong niya. Hindi siya karapat-dapat sa kanyang pagkapako sa krus. Wala siyang kasalanan. Siya ang ating tagapagligtas. Ngunit tayong dalawa, dapat lang at hindi sapat na kabayaran ang parusa natin ito. Ito ay mga katagang binabanggit ng taong nagkaroon ng pagtitiwala sa Diyos, ng taong nagsisisi ng kanyang mga kasalanan. Kaya bumaling sa kay Jesus at sinabi niya, hindi siya humingi ng tawad na direkta. Hindi niya sinabing, Panginoon, patawarin mo ko. Panginoon, iligtas mo ko. Hindi. Napakasimple lamang yung sinabi ni Demas. Panginoon, alalahanin mo ako kung ikaw ay nasa iyong kaharian. Sa madaling salita, nasa kay Demas ang paniniwala na si Jesus ang Diyos at siya ay nagpapatawad. At ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi sinabi ni Jesus na pinapatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Sa madaling salita, ito ay makatagang dapat ang sasabihin ni Jesus. Ngayon din, pinatawad na kita sa iyong mga pagkakasala. Tuloy na alaala ko sa Presidente Marcos nang nagsasalita sa kanyang sunak. Anong kanyang sinasabi? Mula sa araw na ito, wala nang pugo. Si Jesus, magagawa niya yun. Ang pagpapatawad, right at that time. Pero si Marcos, hindi siya Diyos. Hindi siya makapangyarihan upang sabihin, mula sa araw na ito, wala nang pugo. Kahambugan, kasinungalingan, ang sinabi ni Marcos Jr. Panluloko.